Assalamualaikum, Sheikh. Start ko na po ng mukaddima, Sheikh. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Saturday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po Ako naming naririnig. po. Naririnig po ba ako? Baka si Sheikh lang siguro. Check. Sheikh Abu Ziyad, tuloy ko na po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ayun, alhamdulillah, narinig ko. Aywa. Naam. Ay, tuloy ko na, Sheikh, ha? Inshallah. Tafadhal. Naam. Ngayong gabi ng Saturday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Gerald Soto. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Nagsasalita po ba kayo, Sheikh? Assalamualaikum. Wala pong marinig sa inyo. Waalaikumsalam warahmatullah. Narinig na po? Ayan, naririnig na po, Sheikh. Magsalita ko ulit, sagutin mo kung narinig. Naam, Sheikh. Ayun, narinig. Aywa ya Sheikh. Sami'ata, Sheikh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narinig ako? Naam, Sheikh. Medyo ano lang siya, putol-putol. Medyo ano lang. Unti lang naman. Alhamdulillah. May problema. Mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, una sa lahat, tayo ay magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala.
sa mga biyayang na kung saan tayo ay pinagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At aking nakikita ba yung screen? Yung share screen ko nakikita? نعم يا شيخ. Alhamdulillah. Mga biyaya na pinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at lagi natin itong sinasabi na hindi lahat ng tao na pinagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ganitong klaseng mga biyaya, na kung saan tayo ay binibigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagkakataon na gumawa ng kabutihan. Ang paksa po natin sa gabing ito ay patungkol sa paghingi ng tulong sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagtiyatiyaga at pagdarasal, sa pamamagitan ng pagsasabar at ng pagsasala. Base ito sa sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. Ano sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaqulu Allah Subhanahu, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sa malapit itong kahulugan, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, humingi kayo ng tulong sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagtiyatiyaga, sa pamamagitan ng pagsasabar, sa pamamagitan ng pagtitiis at ng pagdarasal. Katotohanan, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kasama ng mga matiisin, kasama ng mga taong nagsasabar. Kaya narinig ba ninyo ang mga minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang dakilang panawagan na ito, ang panawagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katotohanan, ito isang panawagan mula sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang panawagang ito ay para sa mga mananampalataya na sumunod sa landas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinatawag tayo sa pamamagitan ng ganitong pangalang, ganitong pinagpalang panawagan, at siya ay lubos na nakakaalam kung ano ang makakabuti sa atin at kung ano ang magiging kabutihan natin sa mundo at sa kabilang buhay. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng panawagang ito, pagkatapos ay inutusan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na humingi ng tulong sa Allah Subhanahu wa Ta'ala upang magkaroon tayo ng lakas sa pagsunod sa Kanya, sa pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulong sa mga pagsubok ng buhay at tulong sa lahat ng bagay na may kinalaman sa mundong ito at sa kabilang buhay. Kaya sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis-sabr, at humingi kayo ng tulong sa pagtiyatiyaga. Wa kadhalika aydan bis-salah, at gayon din sa pagdarasal, at gayon din sa pagsasala. Thumma khatama dhalika bihadha al-khabar, qal inna Allah ma'as sabirin. Pagkatapos ay tinapos niya Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng balitang ito, katotohanan, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kasama ng mga matiisin, kasama ng mga matiisin. Falam yaqul ma'al musallina ala annahu ma'ahum subhanahu, lakin as-sabru yashmalu dhalika kullu. Hindi niya sinabi kasama ng mga nagdarasal, bagamat tunay na siya ay kasama rin nila, ngunit ang pagtiyatiyaga ang sumasaklaw sa lahat ng iyon. Kapag tayo ay nangangailangan ng pagtiyatiyaga, tayo ay nangangailangan ng pagsasabar sa ating mga pagsamba, sa ating pakikitungo sa kapwa-tao, sa buong buhay natin na kailangan natin ng pagsasabar, ang pagtiyatiyaga. Kailangan natin ng pagtiyatiyaga sa ating pagdarasal at sa lahat ng bagay na may kinalaman sa anumang usapin dito sa mundo at pati na rin sa kabilang buhay. Kaya mga minamahal namin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagtiyatiyaga, ang sabar, ay nangangahulugan ng pagpipigil sa sarili mula sa mga bagay na kinamumuhian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga bagay na inaayawan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang ating sarili, ang ating kaluluwa ay hindi disiplinado, ay laging tumatanggi. Ito ang tinatawag na an-nafsu al-lawwama, na kaluluwang laging naninisi. At ang an-nafsul al-ammara, na kaluluwang nag-uudyok sa kasamaan. Ngunit ang an-nafsul al-mutmainna, ang panatag na kaluluwa, nalulugod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang Panginoon, ay nagtamo ng malinaw na landas at sumunod ng buo sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ganitong klaseng kaluluwa ay nakadekorasyon ng pagtiyatiyaga. At ang pagtiyatiyaga at ang pagsasabar ay naging ugali nito.
Kung ang isang tao ay nabubuhay dito sa mundo na walang ganitong dakilang katangian, walang ganitong klaseng katangian, ang katangian ng pagtitiyaga, walang duda na siya ay dumaraan sa malaking panganib. Kaya kailangan para isang mananampalataya na magnilay sa mga aya ng Quran, sa mga aya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at tularan ang mga yapak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat siya mismo ay inutusan ng kanyang Panginoon, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin niya, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, amarahu rabbahu biqawlihi wa li rabbika fasbir. At inutusan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at alang-alang sa iyong Panginoon na magtiyaga ka, na ikaw ay magsabar. Inutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Propeta sallallahu alaihi wasallam na magsabar. Kaya siya ay naging pinakamabuting sa mga matiisin. At siya ay naging pinakamabuting sa mga palasamba. At siya ay naging pinakamabuting sa mga mapagpakumbaba. At siya ay naging pinakamabuting sa mga nagdarasal, sa mga taong nagsasala. Tunay na nga siya ay pinakamabuti. Tunay na nga siya ay pinakamatatakutin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa lahat ng mga nilikha. At siya rin ang pinakamaalam tungkol sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid sa mananampalataya sa Islam, sa dakilang aya na ito inutos Subhanahu wa Ta'ala, sa dakilang aya ng ating binanggit na inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ang isang mananampalataya ay humingi ng tulong sa Kanya. Humingi ng tulong sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Humingi siya ng tulong laban sa mga pagsubok sa buhay, sa pamamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng pagsasala, at sa pamamagitan din ng pagtitiyaga, sa pamamagitan ng pagsasabar. Sapagkat ang sala, ito ay pumipigil sa tao mula sa kahalayan at kasamaan. Tandaan po natin, ang sala ay pumipigil sa tao mula sa kahalayan at sa kasamaan. May ilang mga naglakbay patungong kanluran at iniwan nila ang mga turo ng Islam, iniwan nila ang aral ng Islam. Sila ay nahulog sa lahat ng bagay na sumisira sa katauhan at tuluyan lumayo sa tamang buhay na dapat pinanghawakan ng isang tao. Lalo na ang isang sumasampalataya sa kanyang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakita siya ng maraming tukso, nakakita siya ng maraming mga tukso sa kanan at sa kaliwa. At napakadaling gawin ng mga haram, kaya't natakot ang mananampalataya na ito ay para sa kanyang sarili. At naghanap siya ng gamot para sa kanyang kaluluwa, para sa kanyang sarili. Naalala niya ang dakilang talatang mula sa Quran na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa malapit nitong kahulugan, tunay na ang pagdarasal, tunay na ang pagsasala ay pumipigil sa kahalayan at kasamaan. Kaya siya ay naging matibay sa sala. Ang pagdarasal sa isang araw, at nagdagdag ng mga sunna na dasal pagkatapos ng mga obligadong sala. Siya ay naging tunay na nagdarasal at naging tuloy ang kanyang puso, nagpakumbaba ang kanyang mga katawan para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at nakabalik siyang malinis, hindi na dungisan ng mga ipinagbabawal na pagnanasa. Ang mga minamahal na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lalaking ito ay ginabayan ng kanyang pananampalataya at katiyakan, at tinulungan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na iwan ang haram sa pamamagitan ng dakilang gawain ito, ang sala, ang pagdarasal. Sapagkat ang gawain ito ay sapat upang maituwid ang tao sa mga maling gawain, sa mga gawaing kasamaan, sa mga gawaing kalasuan. Sumpaman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi makakaramdam ng kapayapaan ang isang puso, hindi magiging panatag ang kanyang budhi, at hindi siya magkakaroon ng mabuting wakas maliban sa kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliban sa kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, sa pagpasok ng tao sa mundong ito, tiyak na kailangan niya magsabar, kailangan niya magtiis, kailangan niya magtiyaga.
Dahil sa pagsamba, hindi siya makapanatili sa pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban kung siya ay may pagtsatsaga, maliban siya ay may pagsasabar. Ang sabar ay siyang nagpipigil sa sarili upang magpatuloy sa mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ito ay ang pagtitiis sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang tao ay nagtitiis sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, matatagpuan niya ang kabutihan at makikita niya ang liwanag. Sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, as-salata nurun was-sabra diya. Ito ay naitala sa Sahih Muslim, ang sala ay liwanag at ang sabar, ang pagtitiis ay kaliwanagan na nagbibigay ilaw sa tao. Ito ang nagsisilbing ilaw ng tao sa mundong ito. Gayon din ang pagtitiis, ang pagsasabar, ang pagtitiis sa pag-iwas sa kasalanan dahil ang tao ay hindi makakaiwas sa haram maliban kung siya ay matiisin. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. At bilang gantimpala sa kanilang pagtitiis, ay bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng hardin at sutla. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Katotohanan ng mga matiisin lamang ang tatanggap ng kanilang gantimpala ng walang takdang pagtutuos, ng walang hisab. Pagnilayan ninyo ang pagtitiis ng marangal na anak na si Propeta Yusuf a.s. Noong siya ay itinukso ng asawa ni Al-Aziz, tunay na nga siya ay isang huwarang alipin na matiisin at umaasa ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya bumaba upang maging kabilang sa mga alipin ng kanilang sariling pagnasa na sinunog. Subalit si Yusuf alayhis salam ay kumapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito rin dapat o mga mananampalataya ang kalagayan natin sa harap ng mga pagsubok at kapighatian. At sino ba ang makakaiwas sa mga bagay na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sino ba ang makaiwas sa mga bagay na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya kung wala kang pagtsatsaga, natutulong sa iyo upang magpatuloy sa pagsamba, upang iwan ang kasalanan at upang tanggapin ang kapasyahan at kapalaran, hindi ka makakaranas ng tunay na ginhawa ng buhay. Kaya ang mga pagsubok na dumarating mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay nararapat na pagnilayan ng isang Muslim bilang kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala nito at maaring ito ay mabuti para sa isang alipin. Ngunit ang mga tao ay madalas, sila ay nagmamadali. Isang babae sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang may kakaibang kwento. Narinig ako? Narinig ako? Naam, Sheikh. Baka nagsalita na lang ako dito, hindi pala ako naririnig. Isang babae sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang may kakaibang kwento. Siya ay isang aliping babae na may itim na balat. Siya ay isang babae na may maitim na balat. Halos hindi kilala ng mga tao. Hindi siya masyhur, hindi siya kilala ng mga tao. Ngunit naging bahagi ng dakilang kasaysayan na binabasa hanggang sa araw ng paghuhukom. Lumapit ang babaeng ito sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Lumapit siya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. O sugo ng Allah, kanyang sinabi, ako ay nagkaroon ng kumbulsyon, pagkahulog at pagkatumba dahil sa epekto ng jin. Nais niya na ipagdua siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sapagkat ang kanyang panalangin o ang panalangin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinatanggap.
At kapag nanalangin siya, si Propeta Sallam ay agad may tugon. May tugon agad mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang kagalingan ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit inalok siya ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Inalok siya ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ng dalawang pagpipilian bilang pagsubok ng kanyang pananampalataya. Qala, in syi'ti sabarti walakil jannah. Sinabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa kanya, kung nais mo, magtiis ka at para sa iyo ang paraiso. Wa in syi'ti da'utullaha an yu'afiyak. O kung nais mo, at kung nais mo, ipapanalangin ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ikaw ay gumaling. Ngunit ang babae, pumili ang babae. Ang babae ngayon siya ay pumili. Faqalat, bal asbiru ya Rasulullah, walakin an ad'u Allah alla atakashaf. Sinabi ng babae, mas piliin kong magtiis. Piliin kong magtiis doon sa sakit o sugo ng Allah. Ngunit ipinalangin mo, ipagdua mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung huwag akong mahubaran, maalisan ng takip kapag ako ay nagkaroon ng kumbulsyon. Subhanallah. Siya ay babaeng mas mataas, na may mataas na hiya at pananampalataya na hindi nais na makita ang kanyang katawan o masilip ang kanyang aura. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, faqala ad'u Allah lak. Ipanalangin ko ito para sa iyo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nanatili siyang nagkaroon ng kumbulsyon, ngunit sinabi ni Ibn Abbas sa kanyang estudyante na si Ikrima, yaqulu Ibn Abbas li talamidhi Ikrima al-Barari, ala urika imra'atan min ahli al-jannah. Sinabi ni Ibn Abbas sa kanyang estudyante na si Ikrima, gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang isang babae mula sa mga tao ng paraiso? Sumagot si Ikrima, qala bala, sabi niya oo. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, qala tilkal mar'atu sauda hadhihi qissatuha. Yan ang babaeng itim na iyon, yan ang kanyang kwento. Yung babaeng tinutukoy ni Ibn Abbas, babaeng taga-taong paraiso, ay ang kwento na isang babae na lumapit sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay naisalaysay sa Bukhari sa hadith ni Ibn Abbas radiyallahu anhu. Katotohanan sa mga Muslim ngayon kapag tinamaan ng sakit, na madalas agad-agad sila ay nagreklamo, sila ay nagreklamo laban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at laban sa kanyang mga itinakdang kapasyahan. O kaya naman kapag tinamaan ng pagsubok sa kanilang anak o di kaya sa kanilang asawa o di kaya sa kanilang kayamanan, nakalimutan nila na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may mga dakilang kaalaman at marangal na layunin sa likod ng kanilang mga itinakda. Sa likod ng mga itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit hindi ito nauunawaan ng maraming mga tao. Ito ay pagpili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala gaya ng kanyang ginawa sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta mismo ay nawalan ng mga anak. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam mismo ay nawalan ng mga anak. Pumanaw ang kanyang mga anak at pati ang ilan sa kanyang mga asawa habang siya ay nabubuhay pa. Ngunit siya ay nagtiis. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagtiis, nagpasensya at buong pusong nagpasakop sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa sa mga dakilang tabi'in at isa ring kilalang iskolar, ang tabi'in, nasaksihan nila at nakasama ang mga sahaba. Siya ay tinamaan ng sakit sa kanyang paa, yung isang tabi'in, at nawalan at nalaman ng mga manggagamot na ito ay isang kanser. Kaya pagpasyahan ng mga manggagamot na kailangan nilang putulin ang kanyang paa. Ito ay dakilang pantas na si Urwa ibn al-Zubair, anak ni Asma, at ang kanyang ama si al-Zubair ibn al-Awwam, na ang disipulo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanyang ina na si Asma bint Abi Bakar, at itinaguri ang dalawang pamigkis. Naway kalugdan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang lahat ng pamilya ni Abu Bakar at ang lahat ng mga sahaba. Ang dakilang taong ito ay bagamat kabilang sa mga ulirang skolar ay tinamaan ng matinding pagsubok sa kanyang paa. Tinamaan ng matinding pagsubok sa kanyang paa at ganyan ang mga kalagayan ng buhay dito sa mundong ito. Walang sino man
ligtas o makakaligtas sa mga kapighatian dito sa mundo. Sapagkat ang mundong ito ay walang halaga sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ito tahanan ng mga tao panghabang buhay, kundi isang daan lamang ng ating dinaraanan. Tunay na ikaw at hindi masaktan ng mga dakok ng panahon at kamatayan ay naghahangad ng imposible. Sapagkat walang sino man na ligtas. Kailangan dumaan sa pagsubok ng kamatayan, ng karamdaman, ng pagkakasakit, ng kahirapan o alinman sa kamakan na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya harapan na may roong kasiyahan o rida, pagtanggap at pagsuko sapagkat ang takda ng lahat ng ito ay itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dakilang scholar na ito ay napagpasyahan ng mga manggagamot na putulin ng kanyang paa upang hindi kumalat ang kanyang sakit sa buong kanyang katawan. Sinabi sa kanya, bibigyan ka namin ng pampamanhid, yung anesthesia nung panahon na yun. Na noon ay hindi pa gaya ng makabagong lokal na anesthesia. Noon ito ay isang inumin na ipapasok sa tiyan upang mawala ang kanyang ulirat hanggang sa mawalan ng malay at hindi makaramdam. Ngunit hindi siya pumayag. Hindi pumayag ang isang scholar na ito na mula sa mga tabi'in, hindi siya pumayag na painumin ng pamawala ng sakit na yaon para hindi niya maramdaman ang pagputol ng kanyang paa. Hindi siya pumayag at hindi siya uminom, bagkus siya ay nagtiis at nagpasakop sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang putulin ng kanyang paa, nawalan siya ng malay at nagkaroon siya ng matinding pagkahimatay. Nagising na lamang siya nang tapos na itong putulin. At sa parehong araw na iyon, isa sa kanyang mga anak ay namatay. Subhanallah. At sinabi ng matuwid na alipin na ito, na isang tabiin nito, O Allah, kung kinuha mo man ang isa kong paa, iniwan mo pa sa akin ang isa. At kung kinuha mo man ang isa kong anak, iniwan mo pa sa akin ang iba pa. Ngunit sinabi ng mga naiinggit sa kanya, yung mga maritos sa mga panahon nila, sinasabi nila, si Ibn al-Zubair ay hindi sana dumanas ng ganitong pagsubok kung hindi dahil sa malaking kasalanan na gawa niya. Subalit sinabi niya, naway kahabagan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saksi si Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, hindi ko kailanman inuunat ang aking kamay sa anumang kahina-hinala. Ni hindi ko itunulak ang aking mga paa tungo sa anumang kahalayan. Hindi ko dinala roon ang aking pandinig o paningin. Ni hindi ko inalipin ng aking isip o katalinuhan tungo roon. At batid kong walang kapahamakan na dumapo sa akin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na ito rin ay dinanas ng ibang kabataan na una sa akin. At ganyan din ang kalagayan ng mga tao. Madalas silang nakikialam sa mga layunin at niloloob ng iba ng walang tunay na kaalaman, kung hindi batay lamang sa mga kahina-hinala o di kaya sa mga haka-haka. Kaya siya ay nagpasensya at nag-alay ng kanyang pagtitiis para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay nagsabar. At ganyan din ang kalagayan ng Propeta Ayub alayhis salam na nasubok sa loob ng 18 taon. Inubok siya ng 18 taon, iniwan siya ng kanyang mga kamag-anak at maging ng mga malalapit sa kanya, maliban sa kanyang asawa na natiling matapat at tapat kanyang pangako. Siya ay naglingkod at nag-alaga sa kanya. Nag-alaga ang kanyang asawa kay Propeta Ayub alayhis salam. At matapos yun ay dumating ang paggaling at pagkakapili at pagpaparangal mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay binigyan ng pinakamataas na pagkikilala, ang asawa ni Ayub alayhis salam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mal abdu innahu awwab. Napakabuting alipin, siya ay palaging nagbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kayo o mga mananampalataya, sa bawat oras ng araw at gabi, kailangan natin ang sabar, kailangan natin ang pagtitiis. Kailangan mo ito habang ikaw ay nasa masjid, sa iyong paglalakbay, sa iyong tahanan, kasama ang iyong asawa,
kasamang iyong mga anak. Kailangan mo rito sa pakikitungo sa iyong mga magulang, ang pagtitiis, ang pagsasabar sa iyong mga kamag-anak at maging sa iyong mga manggagawa. Kailangan mo ito sa bawat sandali at sa bawat pagkakataon, kailangan mo ang pagtitiis. Ito ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam matapos ang pagtatapos ng pagkapanalo sa Makkah noong panahon ng Fathul Makkah. Nagtungo siya sa Taif, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, upang labanan doon ng mga pangkat na nagsanib puwersa laban sa kanya sa digmaan ng tinatawag na Al-Hunain. Noong una ay natalo ang mga Muslim, subalit itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang tagumpay sumunod na digmaan. Pagkatapos, ipinamigay at hinati-hati ang mga nasamsam na mga yaman, yung ganima na tinatawag. At ang naghahati nito ay walang iba kundi si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Subalit, may isa sa kanila na nagsabi, Paida bi ahadil haula yaqul hadhihi al-qismatu ma uridu biha wajhullah. Fa fi riwayatin annahu qala ya Muhammad i'dil. Subalit may isa sa kanila ay nagsabi, ang hatian na ito, kanyang sinabi, ang hatian na ito ay hindi para sa kapakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa iyo pang salaysay, sinabi niya, O Muhammad, magpakatapat ka sa paghahati o kaya magiging tapat ka sa paghahati. Ganito niya kinausap ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Ang sugo ng Allah, ang sugo ng lahat ng nilikha at patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nauna at sa mga nahuli. Siya ang katiwala sa kapahayagan mula sa langit sa mga wahyi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit siya ay binigyan ng ganoong pananalita at pinagsabihan ng magpakatapat sa hatian, subhanallah. Dahil dito nagbago ang mukha ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at namula ito para bang pulang balat dahil sa sakit na narinig niyang masamang salita. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, laqad shaqit man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, tunay na ikaw ay nalugi. Sino ba ang magtataguyod ng katarungan kung hindi si Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo? Tapos sinabi niya, rahimallahu Musa qad udhiya bi akthari min hadha kasabar. At kadugtungan sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, naway kaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alaihi salam, siya ay nakaranas ng higit pa rito, ngunit siya ay nagtiis. Ito ay naisalaysay ni Bukhari sa hadith ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ay isa pang pangyayari, lumapit ang isang lalaki na malalim ang mata, lumilitaw ang mga pisngi, nakaumbok ang noo, makapal ang balbas at ahit ang buhok. At sinabi niya, fayaqul ittaqillaha ya Muhammad. Matakot ka kay Allah o Muhammad. Sinabi ni si Propeta sallallahu alaihi wasallam na matakot ka sa Allah. Kaya sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, may yuti'illaha idza asaitu. Ala ta'mununi wa ana aminun min man fis sama' ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, sino ang susunod kay Allah subhanahu wa ta'ala kung ako mismo ay susuway? Hindi ba ninyo ako papagkakatiwalaan gayong ako ang katiwala ng siyang nasa langit na si Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tinutukoy at dumarating sa akin ng mga balita ng mga wahyi mula sa langit sa araw at sa gabi? Pagkarinig ito ni Khalid bin Walid, faqala Khalid bin Walid, da'ni adrib unuqahu ya Rasulullah. Mga pahintulutan mo ako, pabayaan mo ako, o sugo ni Allah, naputulin ko ang kanyang ulo. Tamana'ahu, ngunit pinigilan siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nang umalis ang lalaki, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mula sa lahi nito o mula sa kanyang mga kaapuhan, ay lilitaw ang isang pangkat na nagbabasa ng Quran, ngunit hindi lalampas sa kanilang lalamunan. Sila ay lalabas mula sa relihiyon, gaya ng paglabas ng palaso mula sa tinatamaan. Papatayin nila ang mga Muslim at iiwan ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung abutan ko sila, papatayin ko silang tulad ng paglipol kay Ad at kay Samud. Ito ay naisalaysay ni Bukhari at Muslim sa hadith ni Abu Sa'id al-Khudri. Ito ang mga Khawarij.
Nagpapakita sila na nagdarasal. Yung mga Khawarij, nagpapakita sila ng pag-aayuno at kabanalan, ngunit sa kanilang puso ay may galit at kasamaan laban sa mga Muslim. Ang una nilang pinagbalingan ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ay ang mga Muslim na sumunod sa kanya, sumunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, naunawaan ba ninyo? Ito mismo si Propeta sallallahu alaihi wasallam na siniraan ng kanyang dangal at pinag-alinlanganan ang kanyang katapatan. Isang buwan na lamang siya sa Madina ay nailagay pa siya sa matinding pagsubok ng mga munafik. Isang buwan pa lamang siya sa Madina, siya ay nailagay sa matinding pagsubok mula sa mga munafik, sa mga mapagkunwari. Na pinamunuan to ni Abdullah bin Ubay ibn Salul. At ang kanyang mga kasamahan na nagbibintang kay Aisha radhiyallahu anha na nagzina o nanangalo niya. Ngunit bumaba mula sa langit ang pagpapawalang sala kay Aisha radhiyallahu anha sa simula ng Suratu An-Nur na kung saan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Katotohanan niyang mga nagdala ng malaking kasinungalingan ay isang pangkat mula sa inyo. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Huwag ninyong isipin na ito ay masama para sa inyo, bagkus ito ay mabuti para sa inyo. Likulli mri'in minhum maktasaba minal ithm. Bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng kabayaran ayon sa kanyang kasalanan. Walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. At ang nangunguna sa pinakamalaking bahagi ng kasalanan, para sa kanya ay isang napakalaking kaparusahan. Ito si Abdullah bin Ubay bin Salul na sinira ang danga ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at ininsulto maging ang kanyang tahanan. Ngunit si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpakita ng matinding pagtitiis. Subalit nang mawala ang pagtitiis sa ating pamumuhay, magaganap ang mga kapahamakan. Kung mawala ang pagsasabar o ang pagtitiis sa pamumuhay ng isang tao, magaganap ang mga kapahamakan. Ang mahirap ay magnanakaw at inaagaw nila ang pagmamayari ng mga mayayaman na dapat sana siya ay magtiis o magsabar. Ang malakas ay umaabuso sa mga mahina at dapat sana siya ay magtiis o magsabar. Ang mga mayaman ginagamit ang kanyang yaman ng walang patnubay at pag-iingat na dapat sana siya ay magtiis o magsabar. At dahil sa pagkawala ng pagtitiis, nagkaroon ng pagpatay kahit pa sa napakaliit na lamang na dahilan. Samantalang ang narapat ay magtiis ang mga Muslim sa isa't isa at sila ay magtatawaran sa isa't isa. Ngunit nang nawala ang haliging ito sa ating buhay, ang pagsasabar na ito, ang pagtitiis na ito, dumating ang maraming karamdaman. Diabetes, cancer at high blood pressure na dumurudog sa maraming mga tao. Minsan ay lumapit ang isang lalaki sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini. Ang isang lalaki, siya ay lumapit sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, o sugo ni Allah, magbigay ka sa akin ng payo o payuhan mo ako. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, qala la taghdab. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, huwag kang magalit. Paraddada miraran, qala la taghdab. Ulit-ulit itong hiningi ng isang lalaki. Sa Propeta sallam, ang pagpapayo mo ulit-ulit din na sinasabi ni Propeta sallam sa kanya na huwag kang magalit. Ito ay naisalaysay ni Bukhari sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Noong una pa man ay sinabi, ang pagtitimpi ay hilm, ay hari ng lahat ng pag-uugali. At saan nga ba nagmumula ang pagtitimpi kung hindi matututo ang isang mananampalataya ng pagtitiis, ng pagsasabar? Kaya't ang isang tunay na mananampalataya ay nagtataglay ng pagtitiis, na dapat siya ay nagtataglay ng pagtitiis, ng pagsasabar. Isang lalaki ang binanggit sa kasaysayan ng Islam at nakapasok siya sa kasaysayan mula sa pinakamalaking pinto. Siya ay si Al-Ahnaf ibn Qais na naging huwaran ng pagtitimpi at pagtitiis sa panahon ng Jahiliya at sa Islam. Hanggang sa sinabi ng isang makata, qala al-qail,
إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحناف في ذكاء إياس. Ang tapang ni Amar at pagiging bukas palad ni Hatim at pagtitimpi ni Al-Ahnaf at ang talino ni Iyas. Ang dakilang lalaking ito ay naging huwaran ng pagtitimpi. May isang kapitbahay siyang napatay. At ang pumatay, mismong anak niya, ang mismong anak ni Al-Ahnaf. Kaya't habang siya ay nasa isang pagtitipon, sinabi niya, pumunta kayo sa mga kaanak ng napatay. Kung sila ay magpatawad, mabuti, ngunit kung hindi, bayaran ninyo sila ng diya, kaya yung blood money. May ilan sa mga naroon na nagsabi, tunay na ikaw ay mahinahon at matiisin. Isa kang taong puno ng pagtitimpi. Sumagot siya, oo, ngunit maliban sa 3 bagay. Ako ay hindi matiisin. Kaya tinanong siya, at ano ang 3 bagay na iyon? Kasi sinabi niya, Al-Ahnaf, sinabi niya, kapag ang anak na babae umabot na sa edad ng pag-aasawa, kinakailangan na siya ay pakasal kung may nag-alok. Pangalawa, kapag ang panauhin ko, sabi niya, ay kumatok sa pintuan, agad kong bubuksan. At ang pangatlo, at kapag ang isang tao ay namatay, hindi na dapat ipagpaliban, kundi kinakailangan na siya ay agad na ililibing. At minsan ay sinabi sa kanya, ikaw ay matyaga at matiisin sa lahat ng bagay, samantalang kami ay hindi makakayang gawin ang mga ginagawa mo. At siya ay sumagot, nararamdaman ko rin ang inyong mga nararamdaman. Ngunit pinilit kong turuan ang aking sarili sa pagtitiis, sa pagsasabar. Dahil kinakailangan ang pakikipaglaban sa sarili, mujahada. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. At ang mga nagsusumikap para sa amin, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila nagsusumikap, tiyak na aming ipapatnubay sila sa aming mga daan. At ang tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama ng mga gumagawa ng kabutihan. May ilang tao na sila ay naging bayani lamang sa loob ng kanilang bahay. Maaaring sinasaktan nila ang kanilang asawa o kaya pinapalo nila ang kanilang mga anak. Meron pang iba, pumatay ng kanilang sariling asawa. Subhanallah. Ito ay nangyayari kahit dito sa atin sa Pilipinas. Tulad ng isang lalaking pumatay sa kanyang asawa sa araw mismo ng araw ng Eid. Ito ay nagtala, kwento. Sa araw na mismo ng Eid na pinatay niya ang kanyang asawa nang dahil lamang nagisingin siya nito para sa sala ng Eid. Dahil sa galit na marahas niyang itong binugbog hanggang sa namatay ang kanyang asawa. Subhanallah. Meron din isang ama na pumatay ng kanyang anak. Ayon sa naithala sa isang kapahayagan, na isang nabanggit sa isang pahayagan, ang bata ay umihi sa higaan habang katabi ang kanyang ama. Nakaihi yung bata doon sa higaan kung saan katabi niya ang kanyang ama sa pagtulog. Kaya sa tindi ng galit ay itinapon niya ang bata, itinapon niya ang kanyang anak mula sa higaan hanggang sa bumagsak ang kanyang ulo nito sa sahig at namatay yung bata. Subhanallah. Marami pang ganitong uri ng mga nakakalungkot na mga kwento. At talagang laganap ang pagpatay at kaguluhan. Minsan, 2 sasakyan ang nagkasalubong sa masikip na kalsada, sa masikip na daanan. Sinasabi ng isa, ikaw ay umurong. Ngunit hindi siya pumayag. Hindi pumayag yung isa. At sinasabi pa ng isa, ikaw ang umurong dahil sa kayabangan ay walang nagbabalik loob sa kanila, walang nagpakumbaba sa kanila hanggang sa nauwi sa murahan, away o maging patayan. Subhanallah. Sa bandang huli, napipilitan silang tanggapin ang realidad. Ngunit mas mainam sana kung isa sa kanila ay naging matalino at marunong magpigil o magtiis at nagsabar. Kung ang isa ay nagpakita sana ng kahalagahan, dapat isa sa kanila ay nagpakita ng pag-uunawa. Hindi kahihiyan. Hindi kahihiyan ang umatras o umurong kahit kaunti. Hindi ito tanda ng pagiging duwag. Bagkus ito ay tanda ng tunay na tapang at lakas na loob. Dahil sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Laysa ash-shadidu bis-sur'ah, walakin ash-shadida alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab."
Rawahul Bukhari wa Muslim. Sabi ni Pastor Sallam, hindi ang tunay na malakas yung marunong bumuwal ng kalaban, kundi yaong nakakontrol ng kanyang sarili kapag siya ay nagagalit. Ibig sabihin, hindi yung tunay na matapang, yung malakas na kapag may may kalaban ka, agad-agad mo ito siyang patumbahin. O hindi ang tunay na malakas o tunay na matapang na nakokontrol niya ang kanyang sarili kapag siya ay nagagalit. Kaya kailangan mo pigilan ang iyong sarili kapag nagagalit ka sa anumang bagay, sapagkat ang galit ay para bang baga ng apoy na kumukulo sa puso ng taong may taglay nito. Dahil dito maaari siyang madala sa mga bagay ng isang magiging bunga ay pagsisisi at kapahamakan. Sinabi ng isa sa mga sahaba, qala ba'du sahaba, fakkartu fima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza al-ghadabu qad jama'a asy-syarra kullah. Sinabi ng isang sahaba, pinagnilayan ko ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at napagtanto ko na ang galit ay naglalaman ng lahat ng uri ng kasamaan. Nakabaliktaran nito na ang pagsasabaro o pagtitiis ay kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagtitibay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong mapalad na mga tao na kung saan siya ay kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama ng mga taong matiisin. Ang salitang ma'a doon sa aya, ma'as sabirin, kasama ay nangangahulugan ng ma'iyah, pakikipagsama. Ang ibig sabihin ng ma'iyah ay ang pag-aalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang pag-iingat at ang kanyang kabutihang loob, ang kanyang pagtulong, paggabay at pagsuporta ay pagsuporta para sa mga matiisin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. O kayong mga sumasampalataya, humingi kayo ng tulong sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. Sapagkat tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama ng mga matiisin. At ang maiya ay may dalawang uri. Ang pangkalahatang pakikisama at ang natatanging pakikisama. At ang pangkalahatang pakikisama ay ang pagiging kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao. Gaya ng sinabi niya, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Walang tatlong nagbubulungan na hindi siya ang ikaapat nila, si Allah subhanahu wa ta'ala. At walang lima na hindi siya ang ikaanim nila. At walang mas kaunti o mas marami pa roon maliban na siya ay kasama nila saan sila naroroon. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Pagkatapos ipabatid niya sa ng bagay. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama ng mga tao sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, bawat sandali, bawat oras. Maging sila man ay nasa lupa, nasa dagat, o sa himpapawid, siya ay kasama ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saan kayo naroroon, titipunin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magkakasama. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ganap na may kakayahan sa lahat ng bagay. Siya ay kasama ng mga mananampalataya at ng di mananampalataya. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng tulong, tagumpay o suporta o pagpapatatag. Bagkus ito ay nangangahulugan pagkakaalam o pag-uunawa at pagbabantay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa pagsusulit at pananagutan ng mga tao. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi pa niya sa banal na Quran, ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Isinaulat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kinalimutan nila at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay saksi sa lahat ng bagay. Ngunit mayroon naman espesyal na pakisama, yung ma'iyya al-khas. Yung al-ma'iyya al-khassa. Mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay para lamang sa mga mananampalataya. Mga gumagawa ng kabutihan, mga matiisin, mga nagtatamo ng gantimpala mula sa kanilang pagtitiis. At sa mga
mapagpakumbaba sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga sumusunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama ng mga may takot sa Kanya at ng mga gumagawa ng kabutihan. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha ma'as sabirin. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama ng mga matiisin. At ito ay nangangahulugan ng suporta, tagumpay, katatagan, panustos at lahat ng mga mabubuting bagay. Kaya't ang maiya na ito ay nagpapakita ng lahat ng kagandahan at pag-aalis ng lahat ng kasamaan mula sa kanila. Tunay na nangang si Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama nila. May isang taong matuwid na sumulat na liham sa isang kanyang mga kapatid at sinabi niya, pagkatapos nito, amma ba'ad, kung Allah subhanahu wa ta'ala ay sa panig mo, kanino ka matatakot? Kung si Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa panig mo, kanino ka matatakot? At kung si Allah subhanahu wa ta'ala kung Allah subhanahu wa ta'ala ay laban sa iyo, kanino ka aasa? Fa in kana Allah fi saffika fa huwa alladhi nasara Musa alayhi ala Fir'aun. Kung Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa hanay mo, siya ang nagbigay ng tagumpay kay Musa alayhi salam laban kay Fir'aun la'natullahi alayhi. Wa kanat ad-dunya ma'a Fir'aun kullaha, kahit ang buong mundo ay nasa panig ni Fir'aun la'natullahi alayhi. Wa huwa alladhi akhraja Yunus ibn Matta min al-bahr bal kana fi batnil hut. Bal kana fi batnil hut. Siya rin na naglabas kay Yunus, kay Jonas na anak ni Matta mula sa dagat, bagamat siya ay nasa tiyan ng balyena. Wa huwa alladhi ankala al-khalil min an-nar wal ihraq. Siya ang nagligtas kay Ibrahim alayhi salam mula sa apoy at pagkasunog. Wa najja Ismaila min al-dhabh. At siya rin ang nagligtas kay Ismail alayhi salam mula sa pagkatay. Wa huwa alladhi rafa'a al-masiha ba'da an arada al-yahud qatla Isa ibn Maryam. Siya rin ang nag-angat kay Jesus, kay Isa alayhi salam, ng binalak ng mga Hudyo na siya ay patayin. Gusto ng mga Hudyo na patayin si Musa alayhi salam na anak ni Maryam. Subalit inakyat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Barrafa'a Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Ngunit inakyat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makapangyarihan, tigib ng karunungan. Itinaas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa langit si Isa alayhi salam. Si Allah subhanahu wa ta'ala din nagligtas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kamay ng mga Quraysh, bagamat binalak nilang siya patayin, ngunit kasama niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Saniyal ithnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Nang silang dalawa ay nasa yungib at sinabi niya sa kanyang kasama, huwag kang malungkot, tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama natin. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar habang sila ay nasa yungib, nasa kuweba, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو في الغار يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثاليهما. O Abu Bakar, ano ang inaakala mo na sa dalawang tao ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ikatlo sa kanila? Kaya ikaw o alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay matiisin, alamin mo Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa panig mo. Kaya kung ikaw o marangal na marangal na ama, tungkulin mo magtiis sa iyong mga anak. Kaya ikaw naman o marangal na anak, magtiis ka sa iyong ama at sa iyong ina. At ikaw rin o asawa na lalaki, kailangan mo magtiis sa mga pagsubok at sa mga suliranin ng buhay mag-asawa. At ikaw rin o asawa na babae, kinakailangan din magtiis sapagkat hindi tatayo ang buhay kundi sa pamamagitan ng pagtitiis. Ganon din ang lahat ng mga Muslim sa bawat sandali at pagkakataon ay kinakailangan nila ang bagay nito. Kailangan nila ang pagtitiis na ito upang ang kanilang buhay nakaugat sa pagtitiis, sa pagmahinahon at sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sinumang tao, tinalikuran nila ang pagtitiis, tinalikuran nila yung pagsasabar, o hindi siya kumapit dito at hindi siya bumaling dito, tunay na siya ay nakapinsala sa kanyang sarili at hinulog niya ang kanyang sarili sa kapahamakan. Kaya kayo o mga mananampalataya,
silipin ninyo ang mga pahina ng kasaysayan ng pagnilayan ninyo ang buhay ng mga minamahal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sapagkat siya ay isang malawak na dagat ng mga kagandahang asal at kabutihan. Wa huwal bahru min ayyin nawahi a'ataytahu fa hujjatuhu al-ma'ruf wal wujudu sasalihuhu. Siya ay tulad ng dagat, saan ka man lumapit sa kanya, ang kinailaliman nito. Ang kinaalaliman niya ay kabutihan at ang kanyang pampang ay pagkakaloob at kagandahang loob. Kaya hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin tayo kabilang sa mga alipin na kung saan nagtataglay ng pagtitiis. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkarooban tayo ang pagtitiis sa mga pagsubok at kapighatian ng panahon na kung saan dumarating sa atin. So hanggang dito na lang, naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain at naway tipunin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso tulad ng pagtipon-tipon nating. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Ustad Gerald Soto. At alam po naman natin na siya ay hindi tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. So siguro hanggang dito na lang tayo. Jazakallahu khairan ya Sheikhan Al-Fadil sa inyong magandang kaalaman na naibahagi sa amin. At maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. Naway pagpalain tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at papasukin tayo sa paraiso niya. So bilang pagtatapos ng ating muhadara ay inihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. Yan po panghuling salita. Maraming salamat sa iyong pag-attend sa at ngayong gabi at naway pagpatuloy ninyo ang inyong mga klase mga gawain. At naway gantimpalan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pagsusumikap at pagtitiis. Siguro nabatin naman natin ang ilan sa atin na inaantok na sa mga oras na ito at sila ay nagtiis, sila ay nagsabar upang makapakinig sa mga itong klaseng pag-aaral. So naway gantimpalan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at naway dagdagan pa ang inyong kaalaman. At naway kukunin tayo, papatay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga itong klaseng mga gawain. So hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ilahuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muling mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.